Mapagpalang araw po mga sir, mga madam. Ito pong aking iaalok sa inyo ngayon ay isang mango farm. Farm lot po ito at along residential area. So, ito po yung 1.7. Tapos at the same time ay meron po kasi siyang 1 hectare na katabi. Pwede nilang isabay mga sir, mga madam na ibenta. So, ganyan po yung 1 hectare at may 20 pieces na mango trees. Ayun naman yung 1 house. Parehas po na may rice land sila pero yung isa ay meron lamang 1 hectare. So tara, tingnan natin yung property. Yan, dito tayo sa Villasis, Pangasinan. Mayroon tayong titingnan dito. Mango farm lahat niya ate. Mango farm. Ano mang ganang kal? Nasurok nga 20 langan. Nasa 20 pieces na lang na mango trees. Kaso masukal din yata. May palayan siya, no, kal? Data, purwak po data. Purwak mo. Ah, purwak. Malukatan na. Ha? Nagtatag ka. Okay. Ito. Naigit siyang. Ah, pahaba. I-drone ta lang ulitin, ha? Nagsimpabalo din lang. Bandag ka. Okay. Nalawat i-rice land na. Basket. Mga koraan. 4,000 square meter di rice land na. Mga tray. Ah? 3,000. So mayroon siyang 20 pieces na mango trees, tapos may mga tanim na niya na ginatangkalatan na eh. Tiha. Nga pwede sabsabaling nga mulat to eh. Pang mga ibang tanim. Nakukuha mo ito. Tiha siya daw ngayon na. Nakukuhanan ni din. Napukanan niya. So sa ngayon masukal kasi ang property kasi tag-ulan. So may mga mangga siya. Ayan. So pispan ang kalawang pispan na. Data, kagod ba? Kalahati dyan sa kanya. Alad na data. Atoy, Pinalada paganan ka, siya. doon na dyan. Nagmaya dati na. Naalada. Ay, may bakod na siya lahat. Ang gana dyan. Bagi mate angkal? Ang saktikit-tikit. Sige, tikir-tikir. Kukot na utang o may tingko ako, may ayaw. Wan. Sa pinyalalad ko kasi, pinyalalad ko. Kawayan niya. Nagtubudan na eh. Well, sanood na tilinong. So 17,000 square meter ato niya. Well, 17,000 square meter. Nabiyag pa din nakanagan. Title. Buhay pa yung nakapangalan sa title. So kalahati ang fish pan niya. Naghati sila dito sa kabila. So itong mangga na to nakuha. Kuha na to. Kasi di ko lang talot ng tata. Kahit hanggang dito na lang tayo siguro. Diyan, manggapay dyan mo. Banda dyan. Medyo masukal na angkal. Ito na, dalan. Dalan nita. Dalan ko na lang. Okay. Doon ako, pasyaran tayo ako, makikita. Di rice land na makita ta. Uy. Ito ang kitang garod. Dati na yung dalan tayo, dati kitalapaw ko na. Ay kalapaw mo atoy. Pero atoy kabila hindi nakasali yan. Hindi na. Dati, bagay ni Madam Ilse, di dyan pa kinita tayo. Ay, okay. Naman napaila ko daw. Baka punto mo lang. Itong bakod mo dumiretso dyan. Gana dyan. Pero hindi mo lang binakuran yung fish pan, no? Ay, wala. Nariga nga bakuran data. Ayan, itong fish pan kalahati. Ayan. So may laman siguro yan ngayon. Pero ko karte buso. Sa Nueva Ecija marami. Tilapia ko man. So ditong nilalakaran natin, makikidaan lang tayo kasi para makita natin yung likod ng area ng property. So along barangay road naman to, saktong-sakto sa barangay road. Papasok. So 17,000 square meter. Mandanong tilugan gana dyan. Idandanon na. Huwag kami nabasa. Pinapasok pala ang sasakyan nung may-ari pag hindi siya tag-ulan. Titigalan ka, nga dyan tayo kulong-kulong lang. Ito yung dinadaanan ng uncle papunta sa likod. Kasi siya rin ang caretaker dito, siya rin sa kabila. Yan na yung bakod. Yan na yung bakod. Yung tiha ang boundaries niya. So yan na yung bakod niya. Bakod niya. So doon na yung papasok sa loob. So ikot lang tayo para makita natin yung likod. Pahaba tong property, no, Uncle? Pahaba, oh.
Pahaba pala siya. So, drone natin mamaya para mamarkahan. Dito, basta nalagyan ko na ng Bakod. Okay, palaban ulit tayo. Ayan o. Puro putik yan. Ayan na yung mga bakod niya. Ayan, nabakuran na ni Uncle lahat. Sa kabilang Uncle, nabakuran mo na rin. yung tiha. Yung tiha ang bakod niya. Bali, bakod na yan. Mm. Alambre yung datay pero Napagitnaan tong mangga, no? oh, nasakop niya. Nasakop niya. Sakop niya doon. May mangga pa dyan sa likod. Yun ang mangga na. Mm. Dito, ang maraming namatay. Ito. So pwedeng gawin na tong farm lot eh. Wala. Taniman pwede. Kasi namatay yung mga mangga dyan. Daanan ng truck. Ito yung truck pag nag-harvest sila. Ayan o, daanan pala ito ng truck. Ito yung property na mga sir. Ayan, tingnan natin mamaya dyan. So yung tiha doon. Yung mangga Uncle na alapay, hindi na. Boundary na yun. Yung ko na kala ko pa yung Benta rin yan. maalatan ko na ta. Mm. Nuko. May hektarya. 1 hectare. Kaso wala siyang daan, no? Dito lang ang daan. Dito ang daan niya. Oo. Dikit na yan eh. Pwedeng bilhin ng makabili yan. Dito mas mura na. Siyempre wala siyang daan, no? So, Ito yung daan na sinasabi ng Uncle papunta doon. kaya Pag ito ang hindi maulan, kaya ito ang hinihintay niyang mabinta para ibenta rin niya. Oh. Oo. Pero Di pa niya isabay. makuha lang ng 150 yan. Yung sa 1 hectare. Oo. Per meter. Mm. Basta makuha ikaw. Depende kung sa presyo ng may-ari baka mamaya hindi naman Hindi niya. siya, ako nang nakausap mo mismo. Nakausap niya na. Nakausap ko kapitbahay ko, yung may-ari. Ay, sige. Uncle. Sabi niya, basta makuha ng 150 per meter, bahala ka na kung dagdagan mo, patungan mo, sa iyo na yung patong. Ay, sagad niya na yun. Sabi ko, panday, hindi ako Magbigay makabita. siya. Oo. Hmm. So may rice land dyan sa baba, no? Oo, mayroon siya. Ito yung ibang rice land. So nasa 3,000 daw ang area ng rice land nito. Hanggang dun sa taas. Ayan, ito na yung parang dulo. Ito na yung parang dulo, Uncle. O mahaba pa? Dito tayo. Tingnan ko lang to, Uncle. So may mangga pa dito sa likod. So doon talaga yung daanan niya papunta sa likod. May daan talaga siya. May daan ng traktura. Yan ang nasirang tanintaw na palayan. Ay, Yung baba niya. bakit nasira nga yan, Uncle? So, kung nagtubo, kaya pares mahal. Okay. Nagsagay sa nagtubo, hindi ang tinarakunan ata, lugi man. Uwi na. Yan na yung boundary. Yung pinakalas na niya. Yung kwan. Yung lupa. Yung mga kahoy. Yung mga kahoy na. Doon sa baba. Mayroon pa sa kabila. Sa saging. Na yan, sa kabila pa. Ay, Yung sa kabila kahoy pa. na nakatayo na yun, yung mangga na. Yung saging. Yung mangga, yun na yung boundary niya. Oo, yun. Pag ano yan. So meron siyang mahogany. Oo, mahogany yun. Ayan. Pero yung mga mangga doon, hindi na nakasali na. Ay, tamayo na yan. Yan yung boundary niya, tiha. Tapos pag pahaba Oo, talaga. No? tiha. Pahaba, na ganyan. Pahaba. Oo, Yung ito kasi ang yung kwan. bakod eh. Oo, bakod. Yan, pag ganyan na. Diretso na, Uncle. Hindi ko na So, binakudan ayun. yan sa baba. Tara at paliparan natin ng drone ito. Magulong ako tayo, video mo natin. At okay doon. So paliparan natin ng drone itong property. Okay, abang-abang doon mga sir. Yung kwan. Ayan, ito nga po yung kanyang aerial view mga sir. So mapapansin nyo, nakadikit naman siya sa barangay Cemented Road. Pero kunti lang, yung sa may gate lamang po yung nakadikit mga sir, mga madam. So yun lang po yung daan papasok ng property. So talagang ano lang to, farm lot siya pero residential area kasi to mga sir, mga madam. Kung napanood nyo po yung blinag ko na 8 hectares na mayroong bahay at mayroong swimming pool, yung may mga half court, basketball court, yun katabi niya po ito mga sir, mga madam. So ito po ay pinakamura sa lugar na ito kasi 350 per square meter yung 1.7
Then yung isa naman, yung 1 hectare, 150 kaso malinis daw po sa seller po yun. So, kailangan nyo pong magbigay sa agent. Sabi po ng seller. Ay yun, kung gusto nyong idagdag yun. Murang-mura lang po yun, 150. Narinig nyo naman sabi ng matanda kanina, nagpapapatong. Pero syempre, mahirap kasing ano yan, dagdagan. Kasi nga po ay nasa ano lang po siya. Second lot kumbaga. So ito yung kanyang boundary dyan sa likod, lampas ng saging. Ayan, mga sir, mga madam. So pahaba po ito. So parang paluwang po kasi yung likod niya. Mas makipot sa harap tapos paluwang yung likod. So maganda ito mga sir, mga madam, sa mga mag-aalaga ng mga um, pato, manok, mga ganun. Pwede po rito mga sir, mga madam. So sa backyard farm, pwede po. Hindi po ganun karami ang bahay dito. So may kuryente na rin sa property, sa area, kaya maganda rin po. Tapos may daan na po papunta sa likod at dinadaanan ng mga traktora at elf daw po dati. Pero pag tag-ulan kasi hindi nila dinadaan. So ganyan po yung shape ng property, pero masusukat naman po yan upang mas maitama po yung eksaktong sukat. Pero ayon kay tatay, nasukat na daw po yan noon. So, kailangan na lang i-relocate po mga sir, mga madam. So, sa likod po ay maluwang pa. So, yung one house, yan po yun. Yan yung tinuro ni tatay. Pero, mag-a-adjust po yan. Basta minarkahan ko na lang po. Katabing-katabi po kasi ng property. Yung one house na yan. Yan po yung 150 per square meter. Tapos itong 1.7, 350, negotiable naman ayon sa ating seller. Pero yung 150 per square meter na 1 hectare ay non-negotiable daw po. So, ayun. Maganda yon kasi pwede mong idikit sa property na ito. Babawi ka na lang dun sa 1 hectare kasi murang-mura, 150. 5% na lang ng agent yung ibibigay mo. At the same time, babayaran mo yung capital gain tax at kung may iba pang bayarin. Pakiusapan na lang natin kung mayroong hindi sila nabayaran sa amilyar ay bayaran po nila. So, ayun. Kitang-kita naman, along Barangay Road po siya mga sir. At sana magustuhan nyo po ito. So, 1.7 is 350 per square meter negotiable. And 1 hectare, 150 sagad, fixed price. Katabi po ng 1.7. Wala kasi siyang daan mga sir. So, title naman yung 1.7, pangalan ng seller, yung 1 hectare kasi hindi ko pa po natanong dun sa seller po mismo mga sir. So, ayun muli, maraming salamat sa lahat po ng ating viewers sa Mucha and Joel Lot Vlog. Sana po ay magustuhan nyo po yung property na ito dito sa bayan ng Villasis, Pangasinan. At pakitawagin nyo lang po ako sa aking numero na nakalagay dyan sa aking screen, sa aking Facebook account. So ito po ay residential farm lot na maituturing kasi nasa residential area po siya mga sir. At kung magustuhan nyo, pakitawagan nyo lamang po ako at paki-message nyo po ako dito sa aking YouTube channel. So ayun muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. Don't forget to like and share and subscribe sa aking munting channel, Mucha and Joel Lot Vlog, upang maging updated po kayo sa susunod kong mga video. God bless you all.